Bukod sa pagkain, edukasyon, tubig at tirahan, isa na sa itinuturing na pangunahing pangangailangan ng mga tao ay ang kuryente. Mula sa pagluluto pa lang ng kakainin sa umaga, pamatid alinsangan sa katanghalian hanggang sa pagbibigay liwanag sa sangkabahayan tuwing gabi, kuryente ang nagsisilbing kasangga ng bawat isa. Kaya sa bansang madalas daanan ng mga kalamidad gaya ng mga mapaminsalang mga bagyo, hindi nakatakatakang madalas ding maapektuhan ang supply ng kuryente sa tuwing hahagupitin ng mga kalamidad ang Pilipinas. Sa mga ganitong mga sitwasyon, silang tinagurian nating mga bayaning handang magbuwis ng buhay ang nagsisilbi nating kasangga at karamay. Ngunit, nauunawaan kaya ng mga ordinaryong Pilipino ang trabaho ng isang power lineman? Ang pagiging power lineman ay ang trabahong nangangailangan ng tatag ng loob at tibay ng pagtugon sa tungkulin. Sila ang mga manggagawang umaakyat, lumalambitin at nagkukumpuni ng mga nasirang supply ng kuryente. Pero hindi ganoon kadali ang trabahong ito dahil ayon sa datos ng MGS Corporation, kabilang sa pinakadelikadong trabaho sa Pilipinas ay ang pagiging power lineman. Sila kasi ang mga nasa bingit lagi ng kapahamakan kapag sila ay nagkukumpuni at umaakyat sa matataas na mga poste ng kuryente. Base naman sa datos ng National Surveys and Utility Company data ng Amerika, 42 sa bawat 100,000 na mga power linemen ang namamatay taon-taon dahil sa pagkakuryente at pagkahulog mula sa mataas na lugar. Sa aking pananaliksik, parang nagkaroon ako ng pananabik na makilala at pasukin ang buhay ng ating mga power linemen. Sa aking pananaliksik ng isang magiting na bayani ay nakilala ko si Lino. Hindi niya tunay na pangalan, isang power lineman sa probinsya ng Tarlac. Bilang pagrespeto na rin sa kanyang pagkakakilanlan ay minarapat naming itago ang kanyang identidad. Kami po yung technical team ng electric cooperative po natin. Madalas po kami po yung mga tinideploy kapag may nasirang mga linya ng kuryente o kaya naman yung mga may kailangang i-upgrade, ganun po, for better service. Si Lino ay magtatatlong taon na sa industriyang ito. Alam niyang mahirap ang trabahong pinasukan niya, ngunit batid din niyang kailangan siya ng bayan, lalo na sa mga panahon ng kalamidad. Hindi ko po makakalimutan is yung nakaraang super typhoon din po. Dahil ako maraming mga nasirang mga kable ng kuryente din puno dahil sa mga naghambalang mga puno, ganun po. Pero syempre po as a frontliner po, nung mga ganong calamity, dinideploy pa rin po kami para puntahan po yung pinaka-source po nung pagkawala ng kuryente. Sa kabila ng mga sakripisyo at walang kasiguraduhang kaligtasan ng mga power linemen, naisip na rin kaya ni Lino na pumanaog sa tinutuntungan niyang industriya. For me po, wala naman po kung pagkakataon na nagsisiya kong ganyan. Kasi po parang tawag rin po ng tungkulin. Kami po kasi yung kailangan ng bayan. Kapag nakakatulong po parang super sarap po at gaan po dun sa feeling po o po sa pakiramdam po. Sa mga narinig kong mga kwento, napagtanto kong wala pala talagang madaling trabaho. Lahat ay may kanya-kanyang hirap at pagod. Lahat din ay may kanya-kanyang tungkulin at malaking ginagampanan sa bayan. Pero ganito rin kaya ang perspektibo ng isang ordinaryong Pilipino? So, dito tayo ngayon sa Barangay Balanoy, dito sa munisipalidad ng La Paz. At ayun nga, ngayong araw ay walang kuryente dito ngayon. At sakto dahil isa sa mga i-interviewin natin ngayon dito ay nandito ngayon sa kanilang bahay. Madalas kasi dito nawawalan din ng kuryente. At saka, ayun, madalas yung mga aksidente dito. Madalas yung mga poste ng kuryente ay nasasagasaan sila pag may aksidente. So, isa rin yung sa cause kung bakit nagkakaroon ng power interruption dito. Nakapanayam ko ang estudyanteng si Lizel de la Cruz mula sa Barangay Balanoy sa bayan pa rin ng La Paz at dito ko nalaman ang mga bagay na gumulat at nakapagtanto sa akin. Isang graduating student si Lizel. Inamin niyang isa rin siya sa mga madalas magbuhos ng sama ng loob sa social media, lalo na sa usaping pagkawala ng supply ng kuryente sa kanila.
bilang estudyante, sobrang halaga nung kuryente. Lalo na naranasan din naman natin na mawala kuryente na itong mga nakaraan. Lalo na yung pagpapatay sindi. Siyempre, isa rin ako sa mga nagrereklamo dahil nga sa akin sobrang halaga ng kuryente. Lalo na minsan, kahit na face-to-face ngayon, minsan nag-online class pa rin kami. Kaya yun nga, sobrang hirap ng nararanasan. Isa na ako sa mga nagrarant, nagko-complain. Yun yung minsan masarap magreklamo. Ngunit, batid din niyang may mga tao sa likod ng mga problemang ito na ginagawa ang lahat ng makakaya nila upang maibalik lang ang pangunahing pangangailangan ng mga tao. Siguro ngayon ko lang na-realize. Kasi nga, may mga kakilala din na linemen. Pero syempre sa tuwing nawawalan ng kuryente, hindi mo na maiisip yung mga tao sa likod na nagtatrabaho para mabalik lang yung kuryente natin. Alam, mahirap, umulan man o umaraw, nakabilad sila. Siguro na-feel ko guilty kasi nga, syempre alam ko sa sarili kong todo reklamo ko. Pagka nawalan lang ng kuryente, talagang re-reklamo na ako. May susunod-sunod yung pagkawalan ng kuryente, tapos mag-chat ako, tapos magre-reply naman sila na ginagawa nila yung lahat para mabalik yung kuryente. Nakaka-guilty lang. Kasi tapos lalo na minsan, makikita ko talaga sila na nakaakyat. Ayun, kasi delikado yun minsan kung bigla na lang bumalik yung power or may live wire. Siyempre, yung buhay nila yung nakataya doon. Sa mga narinig ko mula kay Lizel, napagtanto kong alam naman pala ng isang simpleng mamamayan ang mandato ng isang power lineman sa lipunan. Marahil nasa magkaiba mang perspektibo, ngunit pinagdurugtong pa rin ng iisang hangarin ang kanilang mga hinaing at sakripisyo. Siguro hindi po siya para sa lahat po. Kasi risky po, pero satisfying din po at the same time. Siguro po for me, kailangan lang po i-acknowledge yung mga sacrifices. Masaya na po kami doon. Ang mga kwento at karanasan ng ating mga power linemen at mga ordinaryong mga Pilipino ay tila mga kableng nagdurugtong sa kaliwanagan at pagkatuto, sa kalupaan man o sa ere, bumababa man o umaakyat. Dapat nating unawaing pundasyon sila ng bawat komunidad. Ang kanilang aksyon ay may malaking ambag sa lipunan. Silang handang akyatin ang panganib upang magserbisyo. Silang mga nagsisilbi nating tagapagligtas sa tuwing may biglaang pagkawala ng supply ng kuryente. Tulad ng tangan nilang mga kable, ang mga power lineman ang nagsisilbing linya ng pag-asa na nagdurugtong sa bawat kabahayan, mga nagdurugtong sa mga kwento nating mga Pilipino, mga taga-kumpuni at taga-ayos ng bayan na marapat ding ipagbunyi at pasalamatan ng sambayanan. Mula rito sa Munisipalidad ng La Paz, ako si CJ Ramos. Magandang araw po.